Hello guys, so magandang araw po sa ating lahat, no. So shout out ko po pala sa ating mga bagong subscriber dyan dito sa aking channel, no. Ayan, so dito sa aming area guys, so hanggang ngayon po ay wala pa ring ulan dito sa amin pong area. So tuloy-tuloy po yung pagdidilig namin dito. So every 2 days po yung pagdilig namin guys, dahil sobrang init po dito sa aming area. Yan, so sa video po na ito guys ay share ko po sa inyo kung paano po kami dito mag-spray ng foliar fertilizer, no. Dahil meron pong nagtanong sa akin guys kung kailan daw pwedeng mag-spray ng foliar fertilizer dito sa atsal, no. Ayan. So ang edad po nitong aming atsal ngayon guys, ito po ay 59 days simula pagka-transplant dito sa area. Ayan, so kung makikita natin guys, ayan, so yung ibang puno po ay medyo malalaki na po yung bunga niya dun sa kanyang first Y, no, o kaya dito sa taas ng kanyang first Y, no. Ayan, so medyo malaki yung kanyang bunga, tapos matitigas na po yung kanyang bunga guys dito sa baba. Yan, so ganyan po yung kanyang bunga guys. Meron din po mga sumusunod na mga maliliit dito sa taas. So kahit mainit po yung panahon namin dito guys, so yan, so nakasurvive naman po yung amin pong tanim na atsal, dahil every 2 days guys ay didilig po kami. Ayan, so meron naman pong ibang puno dito na ayan, so medyo maliliit pa yung kanyang bunga. So siguro dito guys sa pag transplant nito, so siguro po itong puno na ito, siya po yung medyo maliliit na punla, no. Yan, kaya maliit siya compare dito sa katabi niya. So tingnan niyo po yung katabi niya guys. So malalaki na po yung bunga dito sa first Y, no. Ayan, no. Yan, so ang paggamit po namin dito ng foliar fertilizer guys, so pagka transplant dito sa area, so halimbawa po ngayon mag-transplant ng punla, no. So after a week ay mag-spray na po kami dito ng foliar fertilizer. So dyan po kami nagsimula guys sa pag-spray ng foliar fertilizer after a week po ng pag-transplant ng punla. Yan, so ang interval naman nun guys ay every 15 days. So tuloy-tuloy na po yun hanggang sa masira na po yung ating tanim. So nagsimula po kami guys sa after a week ng pag-transplant. So tuloy-tuloy na yun. So every 15 days yun. Pero yung foliar fertilizer guys ay nag-iiba po yung gagamitin namin dito. So pagka transplant after a week, ang ginagamit po namin doon na foliar fertilizer guys ay yung Crop Giant na 15-15-30. I mean yung triple 20 guys yung ginagamit namin. Sa bagong lipat na punla after a week, ang ginagamit namin dito ay triple 20 o kaya yung triple 15 yun, at meron din pong triple 19. So pero yung ginagamit namin dito guys ay triple 20 na Crop Giant. So pag ganito na po yung aming atsal guys, so ang ginagamit naman po namin dito na foliar fertilizer ay yung 15-15-30 dahil meron na po siyang bunga. Yan, so every 15 days din po yung pag-spray namin dito guys.
Yan, so yun lang po yung ginagamit namin guys sa amin. Yan, so pagka transplant after a week ay mag-spray na po kami ng foliar fertilizer na yung kanyang NPK ay magkapreho yung kanyang nitrogen guys at phosphorus at saka yung potassium. So maganda po yung triple 20 guys na gamitin para sa bagong lipat tanim na punla. Yan, pero pag ganito na, so kailangan natin ng foliar fertilizer guys na mataas ng konti yung kanyang potassium dahil namumunga na to. Yan. So bali yan lang po muna sa ngayon guys. So sa pag-spray din nga pala ng foliar fertilizer guys, so maganda po na ang time po ng pag-spray natin ay nasa 6 o'clock o kaya 7 o'clock po ng gabi, no? Dahil yung foliar fertilizer guys ay mainit po yun sa ating tanim. Kaya para maiwas po tayo sa pagkasunog, so magandang oras po ng pag-spray guys ay 6 to 7 o'clock po ng gabi. Yan. So balian lang po muna sa ngayon guys. Maraming salamat po sa panonood nyo at happy farming po sa ating lahat.